Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Ug sa tanan nga nagsunod sa imuhang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories ug ang katabi with Ate Gems. Ako diay si Ruby Rose ug mao kini ang akong istorya. Gipanganak ko sa usa ka gamay nga baryo nga nahimutang sa usa ka lungsod sa South sa Cebu. Ako ang kinamagwangan sa upat ka managigsuon ug ang akong mga ginikanan pobre lang pod, Papa Joe. Ang akong amahan doon ako siya trabaho usa ka bata-bata sa usa ka panday sa among lugar. Pero tungod sa iyang pagkapalahubog, maghilak ang adlaw ug di makainom. Ug tungod kay no work, no pay, kasagaran why maintrigo si Papa ngadto kang mama. Ang resulta, pasmo ang bitok, Papa Joe. Ako dayon ay tuod ni Mama, iya kong suguon ug pautang sa among silingan ug bisag si kinsa na lang basta iya matiktikan nga dunay kwarta sa among lugar. Iya day kong padtuon sa ilaha kay pautangon ko. Sa sinugdanan mo balibad gid ko kay mauwaw ko. Mauwaw na kay ko kung makasabaan sa ako ang mga gipang-utangan. Day Robi, pangutang dito sa ka? At ilang nansyaro ba? Kananay tindahan ba? Bisan uga tunga lang sa gantang bugas mais. May nalan na nga, malugaw nato. Sige na maghilak imong manghod, gipanggutom na. Matod pa sa kong inahan Papa Joe nga si Mama Bising. Alam mo, uy, sa ilang nansyaro na gikasabaan man gani ko itong last time na kung utang dito buwad sa ilaha, gipautang lagi ko pero gitagaan po kong taas kayo listahan sa tuang utang. Ningon ba to siya nga kung dili na siya pautang nato, basta di ta kabayad. Tubag ko pa sa akong inahan nga 12 anyos pa lang ko nitong higayuna, Papa Joe, nga nagtungha sa usa ka public school sa among baryo. Aw, asa man day paminaw nimo sa ilang ng Maria na lang siguro. Sa unahan, basin patangon ka dito. Apilin na lang po ng noodles. Matod pa ni Mama. Ikaw na lang di ay ma, mas maayo man kay ikaw na kidako naman kang tao. Matuhuan ka ba? Ako good, ilaw lang kung sayo nung kasaba. Pero igo lang si Mama nga manghupaw, niya muduko nga murag katuluon na ang luha. Nasayod na ko sa iyang rason. Di niya mabiyaan ang akong mga manghod pero sa tinuod lang mauwaw gid siya nga mangutang. Arang-arang mangguduta siya kahimtang kay gipa-eskwela man siya sa mga ginikanan pero nailailan niya si Papa. Na in love og nakigtaban sa kong amahan nga palahubog. Gigunita ni Mama ang baga og ningon nga, ikaw Ruby Rose, utok yun gamita. Sa imong itsura, daghan na mag-ilog nimo mga lalaki. Pili agyud ang kanang makabuhi nimo. Ayaw pamunit og lalaki nga taga diri lang sa tuwa kay mapariha ka nako. Kinahanglan abti ka, makamao ka mo diskartis kinabuhi. Dili sama nako. Dito na gyud ang mga luha ni Mama, Papa Joe. Feel nako ang iyang pagbasol sa kalisod. Apil na siguro ang pagbasol nganong si Papa pa ang iyang naminyuan nga usa ka irresponsableng amahan. Pero bisan pa sa akong kahimtang nga ako'y madali ni Mama nga suguon, bisan og asa na lang mangutang para naami makaon, dili na maihap ang mga kasaba o insulto nga nadungog nako sa ako ang gipangutangan hangtod na gani ni bato na nadugay, Papa Joe. Palapos na lang ako sa pikas dunggan ug usahay ako pa'y magyaw-yaw kung di ko po utangon sa among silingan. Sa 12 anyos ako pagidaron, ligon ako. Maayo na nga mo diskarte ug makamao na mangita og kwarta. Magkaon lang ko ug ako mga manghod. Pagkahuman ako graduate sa elementarya, summer vacation kadto, nanuktok ko sa balay sa among maestra, Papa Joe. Nihangyo ko nga mag-working student ko sa ilaha. Pero wa man ko magkinahanglan og working student, Ruby Rose, makaya raman ako ang trabaho sa balay good. Tubag pa ni Ma'am Elsa. Ma'am, sa kakapoy sa imong trabaho nga magtudlo ka, you need a break, uy, kay bakasyon ba aron? Pahuay, ma'am, relax. Og ako'y bahala sa mga bulhaton diri sa inyo, ha? Ayaw lang kong sildo, og dako. Okay na yun ako, ma'am, kanang igor nga makakaon ako mga manghod sa kaadlaw. Naluoy lang si Ma'am Elsa nako og iya kong gidawan. First time nga doon na siya isulugoon mo nga gipahimungtan na lang sabgid niya. Dili na gani mo barog sa iyang gilingkuran. O di mo pagkabot sa iyang sinilas, ako pa'y tawagon. Anam na kog laba sa ilang mga bulingon. Maglimpyo ko sa gawas ug sud silang balay.
Suguon pa ko bisan og unsa na lang. Labi na nagyud og iyang mga anak nga murag nabaguan nga dunay katabang. Ako na lang o ako na lang ang palihokon tanan. Murag mga senyorita o senyorito na kaayo, Papa Joe. Mo hinungdan nga kadauli nako sa mua madagabi gikan silang Ma'am Elsa stay out ra magug Papa Joe kapoy na kayo nga akong lawas. Murag maglipong-lipong nako nga maglakaw pauli sa mua. Ngit-ngit ra ba kayo? Lagyo man ang mga balay sa bukid, Papa Joe. Ingon niya to nga akong adlaw-adlaw nga routine sa iyong mumata para moadto silang Ma'am Elsa. Magwad-wad og trabaho. Hindi kagabi mo pauli sa mua nga lapoy na kaayo ang lawas. Ruby Rose, all meaning flashlight kay ngit-ngit ra ba mo pauli? Way buwan. Matud pa ni Ma'am Elsa na ako pero nibalibad ko. Okay ra mamoy. Memorize na akong daan diri. Bisan pag magpiyong pagani ko, makaabot ra ko sa mua. Tubag ko pa, Papa Joe. Tuod man, padung na ko pauli sa mua o guwa na ko masayri nga doon na din nagpaabot nga dautan nga mahitabo na ako. Naginusara ko naglakaw sa ngit-ngit nga daan paingon sa mua kasagaran normal naman ang akong pamation. Di ko hadlukan nga pagkabata. Bisan pamatod nila nga tawaan ko no itong dapita ang akong giagian, Papa Joe. First time nga nalimbawat ang akong balahibo, duol-duol na lang ko sa mua pero feeling na ako, dunay mga mata nga nagtanaw na ako. Nahigyod ang akong pamati niya itong higayuna mo nga nanukad ko sa kong mga tiil og mihunat og mudagan. Pero dunay kalit nga nilabni sa kong bukton. Tumang kahadlok ang gibati niya itong higayuna. Di ingon nato kahaan igunit na ako. Ang ingon nila nga abat ditong dapita. Wa na ko masayod tungod kay ngit-ngit na kayo. Bisan og usaon ako lugnot pero kusga na naggunit nako. Di po ko makasyagit kay gisapungan niya ang akong baba. Mao na lang ako ang namatnunan nga gihubo na ang akong gisuot nga shorts ug underwear. Di pa namas tamasan ko sa duha ka tawo. Duha ka lalaki ang nagpuli-puli nako. Katong gabi una, ang usa sa mga nitabo nga gusto na akong ilubong sa kalimot. Gusto na akong mapapa sa akong nahuna pero imposible nga may tabo. May paog ilan na lang kong gipatay, Papa Joe. Pero wala. Pagkahuman sa niluog nilang gibuhat nako, ila kong gibiyaan dito nga nagluko sa yuta. Hapit na nga tungang gabi nga niuli ko sa mua. Natuog na sila si Mama ug Papa ug ang akong mga manghod. Nadritso ko sud sa mong banyo ug naligo, samtang way hunong ug bukbo sa tubig sa tibuok na kong lawas. Sa way hunong ug agas na kong mga luha. Napudpud ang sabon nga gisigihan akong nudnod sa akong tibok lawas sa pamasin nga sa ingon ni adto malimpyo ang akong lawas. Ang ginabuhi og kalag nako, Papa Joe. Pagabuntag waday ko makabangon tungod sa kasakit sa ako ang tibok lawas. Ruby, di ka mo trabaho ron, alas 9 naman, hapit. Mag-alas 10 na, pukaw ni Mama nako. Silang tanan way kalibutan sa nitabo nako sa miyaging gabi. Kung sa may mabuhat ko, kumasayra nila. Mawawan ako sa tibok baryo. Ug usa pa, wa may ko idea og kinsa tong mga tawhana nga nang-rape nako. Hinuon na akong giyampo sa Ginoo nga magabaan ron ta ang nagbuhat og daotan diri kanako. Ginoo, kung tinuod bang gyud kang kamahanan, ikaw nalay bahala og bawas atong nang-rape nako. Hinaot pa unta nga mag-antos silang tanan silang kinabuhi. Pakamanga sila sa masud, Ginoo. Siluti ang mga daotan. Ug mao na kadto katapusan akong tawag sa Ginoo, Papa Joe. Sunod ugma pa ko nakabangon sa higdaanan. Oh, nibangon naman ka, Ruby. May na ka? Kung trabaho na kag balik, pangutana pa ni Mama nako. Dili ma, muadto kog syudad, biyaan ko ni lugara. Ug di na ko mobalik diri hantos kong kamatayon. Nisiga ang mga mata sa akong inahan. Murag na shock sa iyang nadunggan nako. Doon na pa siya pangutanan ako pero dali na ko ni kanaog sa mua. Niadto ko sa tindahan nila ni Nang Maria. Nang Maria, pa-text ako sa imong cellphone, bi. Matod ko pa nga niya. Tag 3 pesos kada sen. Tubag pa niya. Ay kabalaka mo bayad ko. Ikuha din nako ang gamay nga notebook kundi nakasuwat ang cellphone number sa kong igagaw sa syudad. Imo ning kasin si Ruby Rose. Tagbo ako sa terminal ha. Mga 4 hours gikan karon maabot na ko. Ug di ko nimo tagbuon na mawagi ko diya sa Sugbo.
Pag humana og text ako igagaw, nidagan ko og nipauli sa mua. Namutos ko sa pipilan ako kang mga sinina og nanangit kang mama ug sa akong mga igsuon. Ikanlay sulti ni Papa mga wa na ko. Sa iyo hapon niyang nagtagay wa na siya kalibutan og naon sa iyang pamilya. Matod ko pa. Gipugan ko ni Mama, dili unta siya musugot nga mularga ko. Pero wa siya mahimo, Papa Joe. Gikan ko sa tagsa-tagsa nga akong mga manghod ug dayon ni biya sa mua, Papa Joe, ug nanumpa nga di nagyud mo tunog pagbalik sa akong yutang na tawhan. Wala ko pakiyasan ni Janet nga akong igagaw nga gisugad jud ko niya sa South Bus Terminal. Ruby, ako'y nabalakan ni mo Usa nakaon nimo kunubi nga nikalit ra man kag moingon nga padunggan diri sa syudad. Unya naginusara pagyud, matod pa sa ko igagaw nga maguwang na og duha ka tuig niadto. Kauban niya si Tia Eliza nga nitagbo nako. Ako silang gitubag nga lisod na kay sa mo tiya gaw. Mao nga niya akong syudad kay reko manimpahad. Basin pa di og surtihon ko og makatabang pa ko nila dito sa bukid. Open arms kong gidawat nila ni Tia o ni Tiyo o sa akong igagaw nga si Janet. Nasayod sila sa kalisod sa mga sa bukid. Gusto na ako mangitag trabaho, bisan og magpa-maid lang, pero matod pa ni Tia nga paskwilahon ko niya. Bisan og high school lang kuno. Well, okay naman. Wa ako nila tratara og laing tao. Pinangga ko nila, sama sa anak, ang ilang pagatiman diri kanako. Sa tulo ka tuig, nako nga stay sa ilahan ni Tia, naka-adjust na ko ug makaingon ko nga naka-move on sad ko. Sa akong gidangatan sa mong bukid, tulo ka tuig na ang nilabay. Usahay makalimot na gani ko ug kinsag yug ko. Kung makalihok yug ko sa bahay nila ni Tia, mura sa duga ako pa noon ang ilang anak. Dinagani ko mutabang sa buhat sa mga trabahoon. Nag-feeling senyorita naman nung kusag ko sa ilaha. Pero wa ra gyud nila ni Tia. Okay ra nila kay wa masag ko nila badlunga. Pero dunay usa ka panghitabo nga nasuko sila nako. Third year high school na ko niadto ug second year college si Janet ug nakauyab na gani kini gwapo Papa Joe nga magbisitaan permi sa mua. Ang kuno nako nga nakagusto ko ni Rick ang uyab sa akong igagaw. Mao nga gibuhat nako ang pagpa-cute-cute kutob sa kong mahimo kada naa si Rick. Mas guwapa ko og taas, sab ko ikumpara kang Janet. Mao nga dako akong salig sa kong kagalingon nga mapansin ko sa maong lalaki. Og tuod man di kausa nga namisita si Rick sa balay nga wa pa naabot si Janet. Og napas trabahoan. Pareho sila si Tiyo og Tia. Lingkod lang Rick. Naraturon si Janet, matod ko pa niya. Samtang naglingkod si Rick, sa sala, ako siyang gilili gikan sa kong kwarto ug nagunawna ko unsaon ako pagtintal si Rick. Bahala na si Batman. Okay naman siguro kung buhaton kay di niya masukod gyud nako kung unsa kalig-on kung labag yun niya si Janet or dili kumukagat siya nako. Matod ko pa sa kong kagulingon dungan sa paggawa sa sala ug nilingkod sa atbang ni Nick o ni Rick. Igo lang nako siyang gitutukan ug way pamilok. Ug diha dayon ni kagat sa ko ang paon si Rick. Dali ning nakabalhin sa iyang gilingkuran ug nitapad nako. I know you like me, pero sorry ha. Love na ko si Janet. Matod pa niini. Padili-dili pero nakahibaw ko nga nagpugong ra siya kaugalingon. Padayon lang gihapon ko sa akong pagsigig tutok niya. Hantod nga wa na makaantos si Rick ug kalit ko niyang gihagkan sa ngabil ug gipangikap-hikap ang mga pribadong party sa akong lawas. Gidako niya sulod sa kwarto para didto padayunon ang paglapa sa leyon ug karnero, Papa Joe. Pero diyang nipatong na si Rick nako ug nagsugod na sa iyang paggabuhaton, nakapiyong ko sa akong mga mata ug sa wa tuyuan na numbalik sa akong nahuna katong gabi nga gi-rape ko sa duha ka tawo nga wa na ko mailhi. Ang usa kanila nagunit pa nako og nagsampong sa kong baba, samtang ang usa na mas tamas nako sa kong pagkababae. Nangurog ko og sa tumang kahadlok ang akong gibati, Papa Joe. Mihunat ko og tibuok na kong kusog og gitukmon nako si Rick. Naunsa man ka? Ikaw ra ba na una? Nya kung patulan ka, padili-dili man day ka. Suko na kay si Rick nako, Papa Joe. Gawas na Rick, sa di pa ka maabtan ni Janet, matod ko pa niya og gikuyawan lang gihapon, Papa Joe.
Sud sa tulo ka tuig kadto pa nako na hinumdumi ang niluog nga gibuhat sa duha ka tawo diri kanako. Abi ba nako og nakalimot nako? Abi ba nako naka-move on nako pero wa pa di ay gihapon. Wa na ko mogawas sa kwarto ug wa ko masayod ug niuli ba si Rick o nagpaabot ba gihapon kang Janet sa gawas. Nadugay, nakatuog ko ug nakamatan lang ko dihang dunay nipukaw nako. Pagbuka pa nako sa akong mga mata. Si tiyo ug tiya nga seryoso kay gnaong nga naglingkod ug naa sa likod si Janet. Mangon Ruby, do na testoryaan. Suko pa nga tingog ni tiyo diri nako. Diyos ko, nakaibaw na sila sa akong gibuhat. Nitugan siguro si Rick nila. Nako pa sa kung nahuna og nisamot pa ko kakulba. Pasaylo ako, Janet, gaw. Di na ko intensyon nga tintalon si Rick, uy. Sorry gyud kayo pero wa man siya nitabo namo, promise. Matod ko pa og ni-action pa kog luhod sa tubangan ni Janet. Unsa? Unsay may tabo? Unta ninyo ni Rick. Laruha gani na Ruby. Dunay nitabo ninyo sa kung uyab samtang wa ko. Nisiga ang mga mata ni Janet sa kasuko og namuwa pa ang naong ni ini. Og didto pa nako nibaw nga dili di ay tumao ang ilang nasukan nako pero uwahin na noon ang tanan. Ako na mismo ang niangkon sa tubangan gyud nila. Kawa na mo magdahom Ruby uy nga taliwa sa mong kaayon nimo mao ni ibaws nimo. Kadaghan gud di ay nimo sala namo. Naunsa man taong ka uy hasta uyab sa mong igagaw imong ilugon. Matud pa sa akong tiya Papa Joe. Sorry na lagi taon tita. Tiyo, wala ko tiyo Di masad ako'y nanguna si Rickman pero wadyo ko pa da. Huwag nitabo na mo lagi. Tubag pa na ko nila pero matod pa ni tiya. Dili ka tumaw hinungdan nga nung ila kong gisud sa kong kwarto. Doon na pada kanulaing sala. Dugay namin kay Bao nga wala kay bayad sa amutan sa inyong eskwelahan. Gisabot lang ka namo. Nga, wa nimo ibayad ang kwarta sa among gihatag diya nimo. Ug di lang na, pila ka classmate nimo ang niyari diri og naningil kay nangutang man kuno ka kwarta nila nga way bayad-bayad. Gamay nga kantidad ra man sa bangbaw nga wa ka mo bayad. Ang atong silingan nga giutangan sad nimo atong sekanan nga cellphone, ako gyapon ang gipaninglan. Gipalabay lang to namo tanan Ruby ha kinakaibaw mi nga unsa kalisod imong nagian. Pero kanang sa imong maestra, kadako nga kantidad ana, giunsam nimo ng kwarta ha? Iuli tong 3,000 kung asa to karon kay di na gyud ko makapanalipod nimo. Maprisog yung kambayhana ka ug dito nimo iuli. Suko kayo nga nagyaw-yaw si tiya nako. About di ay sa 3,000 nga kwarta Papa Joe sinaligan magugko sa kong advisor. Ako yung sugo-sugoon og pabayad og bisag unsa lang. Kay matured lagi kuno ko og masaligan. Kadtong 3,000 kapin na iyang gisugo pagbabayad sa kuryente sa Veco pero wa na ko ibayad. Akong gigasto. Almost 2 weeks nga wa ko kahatag sa resibo kang ma'am. Og sige na po kong sibat-sibat. In fact, wa na gani kumusud sa iyang subject. Naanak ko nagpirmi sa mall. Mukaon og lamiyang pagkaon nga akong gusto. Mananaw kong sini og mamalitsab ko og blouse og shorts. Hangtod nga nahurot ng yun ang kwarta. Dibawa na siguro ni ma'am nga wa ko ni bayad para bayad sa kuryente. Mao na ni ron, ni-report nila ni Tiyo o ni Tiya. Nakuyawan na kay ko diyang si Tiyo na mismo ni Tingog. Doray kapilian ni mo Ruby. Iuli ni mo ang kwarta para di ka mapriso o ikaduha pauli na sa inyo sa bukid. Kaya di na ko magpapuyo ni mo diri. Di na mi mohatod ni mo sa terminal kay bao naman gani ka nga muari diri syudad nga 12 anyos pa. Usa nakaha karon nga haslir na magkay ka nga mudag og dispalko og kwarta. Ang gipili mao ang ikaduhang opsyon Papa Joe. Nihawa ko sila Tiyo pero wa ko muli sa bukid. Never mahitabo nga mopauli ko didto. Wa kay ko'y close friend kay silang tanan naglagot man ako. Kung di ko makabayad sa kung utang nila nga mga ginagmay ra unta. Usa ra gyud ang nakasabot nako. Si Eileen nga akong best friend og didto ko niabot sa ilaha. Kay bawo na biya ko nga kibaw biya jud ka nga di ko kapadugay nimo ha kay pobre bir pud mi. Pero kung gusto ka doon ako'y kailang nga usa ka parlor nga nangita katabang da tigsilix mga buhok gud sa mga nang patupi ba tiglimpyo ba mas may dito kay stayan ka pwede ka dito matud pa ni Eileen din ako. Ug tuod man nagsugod ng trabaho sa parlor. Wa na ko ni eskwela ug kutob sa kong mahimo magbinuotan jud ko para di na sa ko mapalayas dito.
Wa na barang laing paingnan. Pagminyo na lang Amerikano Ruby, uy. O di ba mga hantok kang mga tiguang nga dato, guwapa bitaw ka. Matud pa ni Aileen nako nga niya itong higayuna nagtrabaho na sab sa parlor. Na-promote naman ko og di na ko tiglimpyo kay makamao naman ko mutupi Papa Joe. Plus, gitraining jud ko sa tag-iya sa pagka-hairdresser, designer, kay nakakita lagi sila og potential diri nako. Kung ingon na kadali, unta nga magminyo kog lalaki nga dato okay na. Pero di na ko mabuhat kay doon na ako'y trauma sa mga lalaki niya itong higayuna. Kung naon pa lang nako nga mudikit nako o mudikit nako ang lalaki, mahadlok na dayon ko og maunaunaan dayon nako katong gi-rape ko pagkabata. Hangtod nga usa kay gayon ni ana, wala ko damha nga mailaila nako si Marcel, usa ka gwapo ug ambungan nga lalaki nga mo'y unang nakapapitik sa akong kasing-kasing. Customer nako sa parlor si Marcel ug nakauyon ko no siya nako. Iya kong gipanguyaban ug tungod lagi kay ganahan po ko niya, ako siyang gisugot bisan pa og nahadlok ko nga mahimong mahitabo niya. Moabot man gyud ang oras nga do nagyoy nilapaay kay ang lalaki di man makontento og kiss-kiss lang kutob. Gusto kayo nako siyang nga buwagan pero wag gyud na dayon. Sweet kay siya nako, loving and understanding. O diyang niabot ang oras nga akong gikadlukan, mag 2 months na miniadto, diyang galit ko niyang gidalaso sa kamotel. Wa na ko makabalibad. Love kayo nako si Marcel. Sa tinudanay lang, mao siguro hinungdan nga diyang mipatong na siya nako o gisugda na ang paglapa sa leyon o karnero. Wa na ko batia ang kahadlok. Wa na ako mahinomdumi ang akong mapait nga kaagi diyang gi-rape ko niya itong 12 anyos pa lang ko. Nilampos gid siya siyang gibuhat nako. Okay raman sab kay willing man kuno siya makiminyo nako. In fact, ni-offer siya nga mag-live-in me. Tuod man, nag-abang mi gamay nga kwarto, doon na po sa parlor nga akong gitrabawan. Sa sinugdanan, okay kayo mong panagtipon, puro labing-labing, mga sweet nothings, o okay kayo ang gingon nga bisan og saging, basta loving. Wa magoy trabaho si Marcel. Ako rang sweldo sa parlor o mga tips ang gisaligan namo. Inigabot na ko gikan sa trabaho, ako pa maglungag kasi Marcel di ko na siya kamao muluto. Kung day off na ako po naman laba o manlimpyo. Bisan og tapulan kayo si Marcel pero wako ni reklamo. Kay love kay nako siya. Gibuhat na kong tanan nga malipay siya og di may mag-away. Pero ako gihapon gibiyaan Papa Joe. Ni kuyog og laing babae si Marcel nga mas kwartahan og gibiyaan ko niya. Nawagan ni masayod nga nagsabako niya itong higayuna. Here's Papa Joe, nagsabako sa mga anak ni Marcel og bisag kung saon, di na kini makontak. Murag mabuang ko, di ang gibiyaan ko ni Marcel. Bisan og asa ko niya to para ipakuha na ako akong gisabak. Di ko pwedeng ipakatao ang bata nga way amahan. Makunsa naman lang ko. Di na ko kaya. Ug usa pa, wa ko nalipay sa bata. Gikasilagan ko ang bata nga naasusud sa kong sabakan niya itong higayuna. Doon ay nibaligyan akong tabletas nga pampakuha ko na to o bisag unsan lang akong ipanginom aron lang nga magdugo. Pero wag yun, nakuha ang bata. Dako na akong tiyan o padayon lang yapon ko sa kong trabaho Papa Joe sa parlor. Day Ruby, pag mas lagi okay, baho kay medisina, makadaot ra ba nas bata ay day. Matod pa sa akong amiga nga si Aileen. Gisuot na ko ang mask, dungan sa pagunakuna nga usa ka hitsura sa akong anak kumugawas na ni. Kuman sa mga pagsuway na kupakuha. Wakoy inom-inom og vitamins ug labaw na nga wa ko kasuway og prenatal og pirmi kong stress ug way pahuway. Well, bahala na si Batman. May bawaan na bitaw niya na. Matod ko pa sa akong kaugalingon. Buwan sa akong kapanganakan, Papa Joe, gikulbaan ako. What if dunay apan ang bata? Kinsa may mudawat niya. Nagplano magugko nga ihatag na ko ang bata inikataw ni ini. Unta, normal lang siya, kaya doon na ako i-contact na magtiayon nga why anak o willing nga mo adapt sa bata. Adlaw sa kong pag-labor Papa Joe porting sakita gyud og di ma-describe ang akong gibating kasakit. Labi nang dugay kinigawas ang bata. Nagsigig pamalika sa pangani Rick, way sama kahayop tawhana. Di paigo nga iya kong gipamagdusan, gianakan, gibiyaan unya ako pa'y nag-antos sa pag-labor nga portigyong sakita.
Siyam ka oras ko nga nag-labor, una panigawas ang bata o nakuyapan ko pagkahuman ako panganak. Nawadan ko panimuot, ugwa na gani ko makakita sa itsura nini. Ug sa diyan nakamata na ko gidala sa midwife ang bata sa akong katri ug iya kinigikugos ug giputos og puti nga lampin. Gikulbaan kay ko nga mutanaw sa bata. Nahadlo ko basin og dunay diferensya unya lain og hitsura. Gituno sa nurse diri nako ang bata. Diyang diha na kini sa akong mga kamot, akong itutukan ang iyang panagway. Ug halos di ko makatuo. Maayong pagkahinanok sa batang lalaki ug inosente nga anghel. Nakaginawa kog lawom nga murag nahuwasan diyang nakita ang iyang panagway. Walay diferensya, Papa Joe. Ug gwapo kayo ni. Ug di ikalimod nga liwat kayo sa iyang amahan. Nakapahiyom ko samtang way pamilok nga nagtanaw sa bata unya wala sa hunahuna nga akong gihagkan ng iyang ulo ug kamot nga humot kayo. Mao sa pag-abot ni Eileen nga nalipay kayo diyang nakita ang bata nga akong gikugos. Kinsay magdahom ana uy nga cute kaayo. Unya day Ruby, idayon na nimo gahatag. Saya nga uy, napala ko'y daghang kwarta, ako na lang unta. Matud pa ni Eileen nako. Unsay hatag ba uy? Ako ning buhion akong anak no. Ako ning atimanon og panggaon ako kutob sa kong mahimo. Panalipdan og buhaton ng tanan para mahatagan lang ni siyang may kinabuhi. Tubag ko pa kang Eileen, Papa Joe. Naigo lang ni Isa ang kilay og nangutana sa kalit nga pagkausab sa akong plano. Wa gyud dama nga katong na-feel nako ang pag-una na kong kita sa akong anak. I thought I hate him tungod sa gibuhat sa iyang amahan nga pagbiya namo. Pero dili di ay. Na love at first sight ko ug buhaton gyud ako ang tanan para niya. Ikuha kog yaya para mo'y mobantay sa akong anak. Kung na ako sa trabaho, dili ko media ang akong expenses. Ako tanan, gikan sa renta, sa among gipuy-an ug sa among konsumo, gatas ug diaper. Pero wa ako batiyag kakapoy ug hinuon ganado kay ko. Buhaton ang tanang diskarte nga akong nahibaw-an, Papa Joe. Wa lagi ko'y nahimo gawas sa papangutang ang naman og pasmuhon nako kong anak kumahutdan ni og gatas. Mangutang ko sa kong mga kauban sa parlor. Mangutang ko sa kong mga kaila kutob sa dunay mohagad na kog utang. Mga lending ug uban pa. Wa ko'y atrasan. Di ko magmain nga di na day ko makabayad og maayo lang gyud kay ko mulihay-lihay sa mga manilingay. Hangtod nga maka-absent ko sa trabaho kay ang parlor naman ang sulngon sa mga tao nga akong giutangan. Ako'y nabalakan ni mo, Ruby Rose, di ka mapriso ang imong gibuhat. Matod pa sa akong amo sa parlor. Wa man ko na priso sa utang, ma'am. Saan man yun nga, need man kong kwarta. Last katong na hospital akong anak. Kay bawa bitaw ka to, ma'am, nga pwedeng lisura baya gyud ato. Between life and death gyud to. Pinaastig pa na kong tubag sa kong amo nga niuyon masab nako. Di man siya kataktak nako kay iyaha kong asset sa parlor. Niya mga higayuna, Papa Joe, nag-usab nako sa akong personalidad. Wa na tong Ruby o Ruby Rose nga hinhin o way pangarati sa lawas. Usahay di na gani ko mailahan nga sa mga nautangan nako tungod kay lahi na akong porma. Gipakagisan nako ang akong buhok sa pika side ug doon na pa'y mga badlis-badlis ug gipakuluran pag yun nako og pink ug blue ang pika side. Mag-eyeliner kog itom kaayo, kamurag rockstar gyud ug nagpatawod og aryo sa ilong. Perfect makeover gyud. Di na ko mailahan sa mga nagukod nako. Pero doon nagiusa nga naglisod kog ipsot. Ang lending nga akong giutangan og kwarta unya delikado ra ba kay doon ako'y gipirmahan nga papilis. Kuyaw-kuyaw na ni. May na lang kay gidala ko sa kong amo sa iyang newly open nga parlor nga naibutang sa probinsya sa Leyte. Siyempre, kauban akong anak ug si Eileen nga akong best friend. Day Ruby, karon nga bagong lugar na ni, layo na ka sa Cebu. Sa mga nagukod nimo, ayaw na taon og patuyang og pangutang nya sibatan lang nimo ni kahuman. Pagbag-o na sa imuhang kinabuhi, uy, kay doon na ra ba kay anak? Mag-unsa na lang na sa London kung mapriso ka. Matod pa ni Eileen diri kanako. Panikamutan ako day, tubag ko pa. At first, naningkamot yun ko, Papa Joe, nga di ko mangutang pero di magid malikayan. Walang gihapon ang naitabo. Katong dito pa kong Cebu. Hinoon di sila kagukod na ako kay wako'y gipirmahan. Nag-amping po ko, Papa Joe. Better safe than sorry.
Pero niabot gyud ang time nga wala makagwanta ang akong amo kay gisamuka na siya sa mga maningilay ug siya na mismo ang nitaktak nako. Wala ko'y trabaho, pero okay lang. Doon na pa'y dagang parlor kuyog nako ang ako anak sa Eileen nga di mo buwag nako. Namalhin mi sa pikas lungsod, fresh town ug wapay nakilan nako. Nadawat ming duha ni Eileen so sa ka laing parlor. Day, ayaw sa pagsabog og lagim din dapita ha. Cool down sa kay wa patakilas mga tao diri. Matod pa ni Eileen nako. Don't worry friend. Lain na sa nang ako modus ron. Tubag ko pa nga to niya. Ha, saan si modus ni mo ron Ruby? Pangutana pa niya. Sa internet, sa Facebook na kumangwarta. Nag-level up na ko eh. Doon na ko yung Facebook account nga mga gwapa kay nga mga post nga pictures dito. May lang gani kay na-save na ko nga ako mga old pictures katong mareklara pa ang dating nako ba. Kung ipang post nako sa akong wall. Ang akong profile pic pag yun, syempre pinakagwapa yun ang akong gamiton. Sad to say, ang pinakagwapa na kong kuha kauban pag yun nako si Rick. Na nag-agbay siya nako. So akong gibuhat, akong gi-crop, akong giputol ang naong ni Rick ug doon na nadayon ko'y $1 million profile pic Papa Joe. Nga way filter, natural looking ang pagkagwapa ug dili edited Papa Joe. Public akong profile, anyone can view ug wa ko'y pili sa pag-accept sa mga nag-friend request nako. The more the merrier, labi na gyud ug mga lalaki. Daghan na makipag-chat na akong lalaki nga mohatag ra sa day kwarta. Mopadala din sila nako labi na og paray-paraygan nako nga nag-need ko og money. Usa sa akong mga fans mao si Patrick nga nabuang pagpag-ayon nako. Ubay-ubay na po siya nahatag nako. Akong style niya, manghuwam kunuhay ko ug mohatag man sad siya dayon. Pero mao lagi na. Kulit kay siya kay gusto siya nga magkipag-meet nako. Sa personal na lang nako ihatag ang kwarta Ruby. Panahon na nga magkita ta. So ko sa imong address kay anhaon ti ka karon dayon. Matod pa niya sa iyang chat nako. Mao nga wa na ko makareply. Di ko ginahan makikita niya. Nahilo man ka, hadlo ka masakpan. Basin nagtuo ka nga wa ko makasabot nga gilugulugan lang ko nimo para padadang kag kwarta. Super na gyud kayo kakulit si Patrick Papa Joe. Wa na ko kauyon. Gisamukan ako og labi na og daghan na siyang naningil nako sa FB. Nga nautangan nako sa online shopping Papa Joe. Gubot na kayo. Mao nga gi-deactivate nako ang akong Facebook. Pero wag yapon ko magmalinawon kay nikalit og butho si Patrick sa lugar sa parlor nga akong gitrabuan. Hi Ruby, at last nagkita na kita sa personal. Matod pa niya nga way pamilok, nga nagtanaw na ako gikan ulo hangtod tiil. Ganong gibinuangan man na nimo imong itsura nga kagwapa unta nimo ug limpyuhan na nimo imong naong. Padayon pa niya og nisamot gyud ko og kasapot. Mura ba gwapo ni lakiha? Kundi pa dako kog utang ani niya. Na prangkahan na ko siya. Nawa siya mapaabot nako. Pero bisan pa og ingon anak ka Ruby Rose no. Amura kag adik-adik ug naong, uha gyapon mausab ang gibati nimo. I still like you. Pabuton ti kaon niya ha, inig-out nimo kay mag-dinner tang duha. Matod pa niya nako nga presko kayo. Feeling niya nga iya kong uyab nga di ra bagyod. Dinner ba oy, kabaw ka nga nako anak nagpaabot nako. Magkaon-kaon lang kog ako niya akong anak, akong biyaan. Tubag pa nako niya Papa Joe. Aw, kumo na magdala kag food sa inyo ha. Magdungan tag kaon. Ikaw ang imong anak, o di ba? Muna tabag one big happy family. Matod pa niya. Di ko sure sa anong pag-describe kang Patrick no, hambog, pilingero, way buot, murag dunay gamay ba? Pero ako na siyang giayo-ayo. O ako'y choice, kay galante man pug kaayo siya. Libre ng panihapon namo. Pirmi sa akong anak, og siya pod ang magdali-dali og huwam o dali na ko mawaman og kwarta kung na ako'y emergency. Nangita ginig pirming higayon nga makalugar na ako. Mutchansing, usay maghikap-hikap sa kamot nga mukatay paingon sa laing party sa kong lawas nga dali sabihin na ako nga iwakli. Nanawtag si ni Ruby na. Tatag syudad. Nga, doon ay mall ba? Dito, doon na may sinihan. Ako'y bahala nimo. Matod pa niya Papa Joe. Susuy, kay bao biya ka nga nako'y trabaho, unya napako'y bata. Unya na lang ko na date. Good, asram na ba? Bisag unsa na lang o ibalibad niya pero sa kay gayon niya na doon na siya gihangyo nako.
makisa sa kurbibi. Dugay na ta pero wa man lagi ko kahawak nimo. Sus, kiss? Sige. Pero dali ha. Kaya makamata akong anak. Matod ko pa niya para mahilom na lang siya sa sige niyang pangulit. O gikisan ko ni Patrick sa akong ngabil. Pero murag wani plano nga muundang kay nigakos pa nako og nisugod na og grubo diri nako. Ako siyang gitukmod. Ingon ka kiss, smack ra ni sobra naman kada. Matod ko pa niya. Ug wagi ko mag-expect siyang itubag nako, Papa Joe. Usam ni kita Ruby. Kutob ra kasi gigulog-gulog nako. Ug doon na kay kinahanglan pero walam gani ko makadama nimo. Alkansi na kay ko. Dako na kay kupunan nimo ha. Taas pa nga tingog niya nako. Oy Patrick, wag ti ka pugsa. Oh. Ikaw may namugos, ikaw ni offer. Ug kanang imong kaning mga huwam nako nimo, ako man bayran paabot lang. Tubag pa nako niya. Bantay bitaw mga huwam na sa kanako usab ha. Naway bayad-bayad ha. Bayari bigay itong tanang mga utang nimo nako. Kay kung gisugot pa lang ko nimo, o klaro, impas na ang tanang utang nimo. Dili man ka, di. Nga, but lang, gwapo man ko ba? Sus, mabuang ko bayot, Papa Joe. Abnormal giling tawhana. Gigwapuhan siyang kagalingon, o nakalakaw na si Patrick, o kalit ko nga natulala, o saon ka nako siya pagbayad. Asa man kong kwarta. So kaniya to, wala ko hunungin ni Patrick. I-off na ganin ako kong cellphone ka magsigig tawag. Usahay at tuon ko niya sa parlor. Pero ako rin siyang idedma. Di man siya kapamugos. Kay wa mamigi pirmahan. Di one time nga iya kong na corner o matod pa niya nga padulga lang ko sa kagabi. Ruby, impaso na ko tanan ni mong utang. Nisinta ko sa kalagot ug hapit na ko siya masagpae. Bastos ka ngayon pa kada. Tabi dia. Ayaw dia sa kongagyanan. Kung di ka gusto nga magtawag og pulis, matod ka pa niya. Ako pa ipapulis nimo nga ikay utangan. Unsa ka og ikaw ako ipapriso. Tubag pa niya nako Papa Joe dayon lakaw. Ni promise ko sa akong kagalingon nga magtigom ko og kwarta para ibayad kang Patrick. Halos wala ko ipahuway sa sige na kong home service o pang-rebound Papa Joe o ginihuman ako duty sa parlor adto na sab ko sa akong mga contacts nga magpa-rebound sa ilahang mga balay. Halos wala ko ipahuway adlaw gabi. Nagwadwad kong trabaho, makakita lang og extra income. Nakatigom-tigom pod baya ko gamay pero di pagyud igo kay na ako expenses sa balay ug sa akong anak. Pahuway pod Ruby oy, lawas sabay puhunan nimo. Relaxat ta panagsa ba, unwind ba? Ug mas gabi dunay kalingawan spikas lungsod mangadto ta na. Nindot man lang pista kay sadya man kuyog na ko ha. Kay mamista ta didto. Na ako'y kaila didto. Matud pa ni Eileen. Diri ka nako Papa Joe. Ug tuod man ang atong sa pista sa pikas lungsod, dispiras pa kuno to pero sadya na kayo ang ilahang gym. Dunay kalingawan og nag-concert ang usa ka banda. Dili layo sa gym, mao ang ilang simbahan. Ruby, managkot sa ko ha. Sa dili pa tamo ato sa gym, kuyugi ko. Matod pa ni Eileen nako. Ako siyang gikuyugan Papa Diyos sa simbahan ug samtang nanagkot si Eileen nakapamalandong ko. Tagsa rin ko makasud og simbahan. Kana rin dunay kasal nga akong atinan o bunyag ba. Sama sa bunyag sa akong anak. Sa kalit lang na kinumdum ko sa among bukid, sa akong lugar o yutang natawahan kung din gipanumpa na ko nga di nagyuko mutunog pagbalik. Nakahinumdum po ko sa akong katapusang giampo sa Ginoo niya tong 12 anyos pa lang ko. Human ko na rape o giampo na ko nga unta silutan ang duha ka mga rapist nga nagamong-among nako. Nakahukom ko nga pero samtang gabarug ko sa gawas. Dahil mga lalaki nga ako nakitaan nga niagi ug usa kanila mao si Patrick nga mao po'y paglingi ug nakita gyud nako. May gani kay timing nga nahuman na si Eileen ug ako siyang gidali pagbitan. Paspas mi nga nang lakaw paingon sa gym ug nakita ko nga nagsunod si Patrick namo. Mao nga nisagol mi sa daghang mga tao para amo siyang lipaton. Hangtod nga naabot na gyud mi sa pinakatubangan sa stage kundi nagpadayon ang nag-concert nga usa ka banda. Maayo nga mo perform ang banda, nindot og tingog ang bokalista ug wa tuyuan nga nag-abot ang among mga mata. Pero amot ba nga naglibog ko kay mura man siya og na-shock nga nakakita nako. Pero ni pahiyom pagkahuman nga murag nakaila siya nako. I'm sure nga kadto pa ko nakakita sa kong tibok kinabuhi niya.
Pero ambot ba nga gikulbaan manong ko? Di ba kaha kay gwapo ni? Lahi ang iyang beauty, taason og brown og skin. Ang ilong taas kayo nga murag ilong sa turko. Og yung mga mata mapungay nga murag dunay gitaguan nga sadness. He's very cute gyud Papa Joe. Gwapo ang ilang bukalista. Ya sige ra pagtan-aw ni mo Ruby. Matud pa ni Eileen nako. Ala, murag nakailan nimo oh. Dugang pa niya. Bitaw kabantay ko pero sorry na lang niya kay nakita na ko si Patrick murag padungan diri sa tong nahimutangan. Dali manglayas na ta uy diri. Tubag ko pa og nanagan dayon mi palayo sa gawas ilang gym Papa Joe. Og nangita og tricycle nga kasakyan. Pero sa diyang padung nako musakay sa tricycle dunay kalit nga nigunit sa kong kamot. Abi na ko si Patrick pero wailain kundi ang bukalista sa banda. Nawa ko makasabot nganong iya akong gigukod og di man mi kaila. Rose, please lang ay paglikay nako. Say natabo nimo ha. Ganong imo na mong gilikayan. Matud pa sa gwapong lalaki. O say Rose, o say gilikayan. Dali ko pang tubag nga to niya Papa Joe. Ako bitaw ni si Elijah. Imo ka Facebook ba? Huwag ka mo reply na ako sa messenger. Matod pa niya. Pag sure oy, nasayop lang ka, huwag man ko'y Facebook account. Sige ha mo ato nami. Tubag ko pa nga to niya. Giwakli na ako ang iyang bukto nung ipalarga na ang tricycle. Unsa man to Ruby? Friend to nimo sa Facebook? Pangutana pa ni Eileen. Wala na ba ako'y Facebook ha? Gi-deactivate naman na ako to. 2 years ago, ambot ato niya oy. Nga, huwag mo kinumdum nga nagka-friend mi ato niya. Chat-chat pa kuno mi. Murag imposible. Tubag pa, nako niya Papa Joe. Pagkaugman niya na ni duty ko sa parlor, day upat ka mga tao nga lisud nga puros mga idara na. Tulok lalaki ug ang usa ka tiguang babae. As usual, very accommodating ko ug friendly sa akong mga customer Papa Joe. Pero nakuyawan na lang ko. Kay diyang nahuman na sila og patupi, niduol na akong usa kay darang lalaki ug doon na siya gihunghong nako. Ikaw si Rose o Ruby Rose, di ba? Pwede makaistorya ni mong private miss, importante lang kayo. Matod pa niya. Nasyak na lang ko. Di man pod ni maningilay og utang kay first time ako nakakita nini mga tawhana. Nagpakiluoy gud siya. Ug matod pa sa lalaki nga about ni siyang anak, ang pagkikistoryahan niya about nako og nisugot na lang ko, Papa Joe. Oh, karon nga naanata sa gawas. Sultihin ako sa may tuyo ninyo nako. Matod ko pa nga to sa upat katiguang nga nag-alirong nako. Ang tiguang babae ang nipadayon ng sulti nga kuan man gud day Ruby Rose, nagka-FB ta dugay na. Ganahan mo kay ko sa mong beauty nimo nya, gupahan kay ko sa mong mga pictures ba. Mao nga ako sige save ang imong mga pictures. Unya kini si Ramon, sige siglali siyang anak nga lalaki sa Elijah. Kay Baukas, mga batanon dron, way tanaw, mga tao silang ginikanan, di makikistorya. Sa iyang amahan, basta long story. So ako lang move on day ha. Di sila close nga mag-amahan. So ako idea nga og di sila magkasinabot sa personal, di mag-friend na lang sila sa Facebook. Pero di man i-accept ni Elijah si Ramon. So akong gibuhat, ako siyang gihimuan og dili iyahang profile pic. Kaya bang gitawag nilang poster ba? O gigamit na ako ang imong litrato dahil kay ba mangyug ko nga mo reply siya basta gwapa og sexy nga babae ang mag-invite. Unsa? Mga poster day mo? Ug ako pang picture ang inyong gigamit na unsa man ta mo mga tiguang naman ang tamo. Na-shock gyud ko sa kung nadungog nila Papa Joe. Sorry na kayo day Ruby Rose. Pero dili na mo ituyo nganong di amin nimo karon. Sa tanto mong sige chat ni Elijah sa iyang gituhuan nga si Rose kundi wa siya kasayuran nga ako ra di ay ang iyang amahan nga nagpakaron ingnon na hug naman na iyang pagbati kang Rose ug nakapait pag yun iyang nakitaan ang tinuod nga Rose gabi atol pag yun sa among piyesta. Pero wa makaila si Rose niya syempre ug karon wa na mahimutang akong anak. Di ko na siya muundang og dili kaniya makitaan. Matod pa sa tiguang nga ang pangan kay Ramon ug iya pa ganing gipakita nako ang mga conversation nila sa messenger sa iyahang anak. Now ako'y labot ana oy, problema na ninyo. Dagan pong ginauna ron, yapunan pa gyud ninyo. Kamo na bahala sa ana ninyo tubag ko pa.
dungan sa paglakaw balik sa parlor pero dunay gi-offer ang tiguang nga si Ramon nako. Bayaran di ka bisag pila. Makikita lang ka sa akong anak. Sige na. Bisag ka usara gud. Para magmatuod lang niya nga buhi ka o tinuod yun nga si Rose. Kunya ikaw na lang sa pamutapos kung unsa man gani na. Kanang dili na mo pwede magkaamigo niya. So nabalibad ko Papa Joe. Ako silang giingnan nga pagpangilad ang ilang gusto nako. Pero sa kunahuna, kwarta ang ilang ibayad nako. I need that money para makabayad ko sa kong utang ni Patrick. Tugtod man, bugti sa gibayad ni Ramon nako, nakikita ko sa iyang anak nga si Elijah. So sa coffee shop mi nagsabot nga magkita. Gikulbaan kayo ko, diyang nakita na ko siya nga naglakaw padung sa akong gilingkuran. Ambungan kay siya nga pagkalalaki, buutan ang naong, niya iya mga mata, mapungay kayo nga murag dunay gitaguan nga sikreto. O di na lang ka na Papa Joe, he smells so good. Diyang nagkaduol na siya, nako og ni smile samtang way pamilok nga nagtan-aw nako. Hindi gyapon ko makatuo Rose nga nagmeet na gyud ta sa katapusan. Bisan og lahi na kayo ang imuhang mga Facebook post og sa personal. How come gi-change nimo imong image? You look different from the Facebook but still pretty. You're prettier sa personal gyud actually. Halos dili na nako matun akong laway amot bangano ko. Di man unta ko ingon ana sa una. Di ka to ang unang higayon nga nakita ko og gwapo. Tabian kayo si Elijah. Halos iyan ang tanang antog and mostly about family. Sa iyang kaguol ding namatay iyang mama og problema siyang papa nga di sila close sukad pagkabata. Sige sa kasab-an siyang papa og magsigi po sila away. Pasalamat kay ko nga niabot ka sa akong live Rose. Daghan kag mga inputs nako. Katong mga tambag nimo nako diyang magsigi patag chat sa una natong katong jud akong gisunod gyud. Ug karon medyo close na mi sa akong amahan. Open na siya nako og nisuporta na siya sa akong hilig labi na sa akong banda. Matod pa ni Elijah. Wow, may hinuon. Gipirok-pirok na ako kung mga mata. I don't know kung sa ilang istoryaan siyang papa. Gamit akong profile pero naluoy ko ni Elijah. Wataw siya kasayuran. Nga yarang amahan di ay ang iyang kastorya. Mao nga, it's time na siguro nga tapuson na nako ang akong misyon niya itong orasa. Elijah, doon ako isulti nimo. Matod ko pa niya. Sure. Sulti lang, mas maayo nang mag-open ta. No lies o dapat honest ta sa sugusa. And speaking of honesty, doon na di ako isulti nimo. Dili ko tinood engineer. Estudyante pa lang ko ron. Pero sige man ko og shift good og lang kurso. Pero tungod nimo, nagpa-enroll ko og engineering. Gusto na ko nga, tinuoron gyud na ako ang tanan akong gisulti nimo. Ni samot nga di na gyud ko makasulti sa tinuod kang Elijah. Supposed to be, diretso nung tanan ko siya ingon nga, dili na ko maki-friend niya. Putlo na kung si status na mo. Naami. Pero wag yun na ako nahimo, Papa Joe. He's just too sweet and innocent and cute para masakitan. Sa una-una nga, sa text lang na ako siya ingnon later. Maon lang tong katapusan akong pagkikita niya. Pero bisan sa text, wala ako mahimo, Papa Joe. Hinoon halos magtilibabad na lang mi pirmi ni Elijah. Wa may hunong sa pag-text sanay o pagtawaganay. And for the first time, nabati na ko ang kagaan sa kong pamati. Everyday ko inspired og happy. Pero mag-uulsab ko at the same time kaya I was never honest kang Elijah. Nakibaw na ko sa tibuok niyang kinabuhi pero siya makaibaw about nako. Unsa kaya yung batiyo nung mibawaan niya nga kung saburan nako yung amahan para makikita niya. O kung sa kahayang bation nga kung makaibaw siya nga doon na ako'y anak. Hay nako, I'm not the right girl para niya, Papa Joe. Angel and devil ang amo ang dating. And syempre ako ang evil. Usa kadlaw niya na, usa kabisita ang nikalit tugtunga sa parlor si Ramon nga amahan ni Elijah. Nugmatod pa niya nga importante kuno yung tuyo nako. O di ay sobryo, doon na naisud kwarta. Additional payment na para di na ka makikita sa kong anak. Kung may netabo nga, akong sugo ni mo, kausara mo magkita para putlo ng inyong relasyon, pero nganong gasigin naman mo magkita? Ayon na tubaga ang mga text ug tawag ni Elijah. Dili sa pag-unsa, di ko matapobre. Pero ikaw nga klase nga babae nga di ang ngayan sa akong anak. Humanay mong trabaho o bayad man ka.
So please hangyo na ko nimo, ayan lang gubta ang iyang unahuna kay basin og masakitan lang siya. Padayon ko natulala bisan og nakalakaw na si Ramon. Nakatuo ako mga luha og naluoy ko sa akong pagkatawo nga ubos na gyud kaayo sa uban og sa yunon ra ang pagtunob-tunob. Pero sakto si Ramon. Masakitan ra si Elijah kung iyang masayran nga puros bakak ang akong ipakita niya. Except for my feelings niya, Papa Joe. I truly love him. That's why I should let him go. Gisun na ako sobre balik tanang kwarta nga hinatag ni Ramon na ako ug niadto ko silang lugar ni Elijah. Sa tindahan sa mga higalan ni Ramon ug akong gihatag ang usa ka sobre. Mo'y pagtunol na ako sa sobre nga to sa amigo ni Ramon diyang nakita na ako si Elijah nga nakasaksi o nakadungog yun sa akong giingon nga para kang Ramon ang sobre. Nagpanawag si Elijah sa akong pangahan. Dali kay ning niduol na ako pero dali sa kay ko nga nakasibat, Papa Joe. I will be gone for good. Pag-abot na ako sa balay, naka-impake na ang tanan para pagbalik na ako sa syudad sa Sugbo. Kauban ang akong anak o si Aileen. Samtang sakay mi sa barko paingon sa Cebu, daghan kong mga ginahuna. Daghan kong giplano. Kinahanglan ako nga i-correct ang akong pagkatao kung ganahan ko nga ma-proud ang akong anak diri nako. Dapat usa ko kaulirang ina, sulundon o himuong idulo sa ako ang anak. Gitanaw na ko ang akong anak nga may pagkahinanok samtang naghigda sa teheras sa barko. Nakatuo ang akong mga luha, Papa Joe. Mapasalamaton ko kang Ramon ug Elijah tungod nila nakarealize ko sa value sa life o sa family. Kung gusto ko nga magdako akong anak nga magmahal ug magtahod nako, dapat nga magsunod ko o magsugod nako sa akong kagalingon. Pero unsaon? Simple raman siguro. Respetuon nako ang kagalingon ug morespeto sab ko sa akong isig ka tawo. I should value people, especially katong mga naghatag og balor diri kanako. I should not burn bridges. Kasagaran man gud sa una nga ako mga close na himonong kaaway kung di na ko makabayad sa akong mga utang nila. Daghan kong mga suod nga higala nga nasuko nako diyang di na ko makabayad sa akong mga utang nila. Si Tiyo ug si Tiya nga mo'y nisapupo nako diyang bago kong tunog pa lang sa syudad. Gikan sa among bukid. Ang akong igagaw nga si Janet nga maayo kay nako pero unsay akong gibuhat, gitintal nako ang iyang uyab. Silang tanan nawa kanako, Papa Joe. Sure na kasi mong desisyon day? Matod pa ni Aileen nga naana di ay sa akong likod ug nakita sa pagsige na akong pahid sa akong mga luha. Gitutukan nako kong best friend ug akong gigakos. Salamat kay Aileen ha sa kanunay nga nasa akong likod. Wa gyud ko nimo biyae. Ambot og naunsa ko karon ug wa pa ka. Yes, sure na ko sa akong desisyon. Oras na para tubangon nako ang past. Tubag pa nako niya samtang naghilak ug nagakos niya, Papa Joe. Ang gipangutana ni Aileen kung sure na ba ko nga ang akong plano sa pagbalik sa among probinsya. Actually, Papa Joe, mga pila ka buwan na nilabay nga doon ako'y contact si Michelle nga akong manghod. Matod pa niya nga doon ako nukoy bahin sa yuta nga nabaligya sa bukid. Pero maulagi na, makuha lang nako ang kwarta kung mapauli ko sa mua. Pero nagdumili ko, Papa Joe, bahala nang magkalisod ko. Basta barugan gyud nako nga kung saad nga di mo balik og tunob sa among lugar. Pero nahitabo na karon, nakarealize na ko nga unsaon nako pag move on kung doon ako'y excess baggage. Unsaon nako pagkatubang kang Elijah pagbalik kung puros bakak ang akong pagkatao nga iyang nibaw-an rin nako. Unsaon nako pagpadayon og lakaw sa unahan kung di ko mulingi sa ako ang gigikanan. Padayon nagyapon ko og kadawat og text gikan ni Elijah. Ug matod pa niya nga nakahibaw na kuno siya tanan ug wa siya masuko nako. Lab kuno ko niya ug pabuton niya nga mubalik ko. Ang iyang amahan nga si Ramon na nag-text sab nako nga nangayag pa saylo. Dili na kuno siya mobabang kung magkagustuhanay gyud mi sa iyahang anak. Gireplyan ako si Elijah nga akong gisultian sa tinuod hangtod sa pag-angkon nako nga dunan ako'y anak. Elijah, sa pagkakaroon gubot pa kayong kinabuhi. Dagay kog igong time nga maplansya nako tanan. Nakagamot na ang kasalimuot sa akong kinabuhi mo nga ako ning limpyuhan. Gusto na ko nga hawan ang tanan nga agianan para natong duha. Di ko mag-promise pero mobalik ako sa saktong panahon.
Gikan sa pier diretso mig South Bus Terminal ug nisakay og bus padung sa among lugar. Sa akong yutang natawhan ko din saksi ang dakong trauma nga akong na-experience sa akong pagkabata. Si Aileen lang ang nasayod sa akong kaagi. Gigunitan niya ang mga kamot ug hugot kayo. Kaya nini mo girl para sa imong anak ug sa imong future. Matod pa sa akong best friend Papa Joe. Wide akong kausaban ng lugar. Hinuon doon ay mga balay nga natukod ng mga konkreto na o simentado na pud ang karsada. Sa dilayo, sa among balay, akong napanawan ang eksaktong lugar dili pa ko makalimot nga ditong dapita, gibitad yun ang akong mga kamot o gisampungan ang akong baba o dito ko ma-rape Papa Joe. Nihunong ko og nibako. Sige lang day, ipagawas na. Kanang gibati ni mo ayaw pugni. Matod pa ni Aileen nako nga nagugos sa kong anak. Okay na ko Aileen. Sige mo paday na ta sa amo Tubag pa niya. Dito nagyapon sa gitukuran ang among balay. Sa una, the same spot. Ang nakalahi lang kay doon na extension ng among balay nga hollow block. Og na konkreto na kini sama sa una nga o di sama sa una nga kahoy lang og nipa ang dapat. Ang sunod nga nitabo mao sa ka-emotional nga reunion nako sa akong mama nga tiguang na tan-awon og nangunot na ang panit ug giuban na ang buhok. Kompleto pa ang akong tulo ka mga manghod babay, si Michelle nga maoy nangitag paagi nga makontak ko pagbalik. Si Papa Dayma, asa naman day siya. Pangutana ko pa samtang nagpahid sa kong mga luha. Wala na, mga 5 na katuig patay mong papa. Nasakit siya siyang atay kasigig inom. Resulta ganyan pagkalainom. Tubag pa ni Mama dungan siya pagtunol sa kasubre din ako. Mao nay bahin sa imong yuta nga kabilin sa imong papa. Dugay nang nahalin. Pero ako gining gitaguan ang imong bahin kay gusto ko sa imong pagbalik doon ako'y mahatag nimo. Di man kumain pagkainahan nimo Ruby. Sa una pa. Kuwang ko sa pagatiman nimo o pagpangga o napasigdaan ko ikaw. Sa una, ug uwahin ang tanan din nakamata ko nga dili ko kamo angay pabayaan day ako mga anak. Wala ka na diha. Dihang nakamata ko nga dili ko kamo day angay pasagdan nga ako mga anak. Wa ka na dihang nakamata ko nga ako mismo imong ginikanan ang magsakripisyo ninyong akong mga anak. Nihilak si Mama og nang hilak na lang pud ming tanan nga manag-igsuon Papa Joe. Dili ingon anak kadako ang kantidad nga akong bahin sa yuta pero enough na nga makasugod kog bagong kinabuhi. Ako nagigamit og kapital para magtukod og parlor sa among lungsod diri sa South. Kasosyo na ko si Aileen ug kami pud ang nagtinabangay para mapalambo ang among parlor. Padayon ang nanglabay nga katuigan og mga 5 years na sukad natukod na mo ang among parlor. Ug unom na katuig na pud nga padayon ko sa akong paghandom sa lalaki nga akong gikamingawan pag-ayo. Si Elijah Papa Joe. Kumusta na ka siya? It's been 6 years nga wa na ko'y contact niya. Busy si Aileen sa pag-decorate sa among parlor o pag-andam og mga pagkaon. Kadaghanan ang mga food imong giandam, uy nga kita raman ang mag-celebrate, matod pa niya. Diri baya mag-lunch ang pari day unya ang mga sakristan pa tubag pa niya. O day Papa Joe, nagpamisa gyud ko atol sa anniversary sa among parlor ug ako sab gipablisengan. Dili no ningon anak ka religious ko nga pagkatao no nga motawag sa Ginoo pero lahi di ay ang feeling nga doon na kay kasumbungan sa tanan. Ako nadiskubrihan Papa Joe nga I talked to God na for the past 5 years sa tanang nitabo sa akong kinabuhi. Aileen, bisan og mangaon pa ng pare ug mga sakristan, sobra gihapon ng food nga mong giandam, doon na kailangan pang-imbitar, pangutana pa nako niya. O, doon na day, og niya nas lapadong. Tanawa sa gawas, dali dayon. Matod pa ni Aileen nga murag gikilig pagtaman Papa Joe. Gilili na ko ang gawas, ang mga tao nga nagpadung sa parlor. Mga pamilyar kay mga naong, mga 5 sila kabuok. Usa na si Ramon ug ang iyang mga higala nga puros mga tiguang na. Og si kinsay makalimot sa lalaki nga akong gihandom. Si Elijah. Dayo man ka magsulti nga muari na sila. Wanong ko kapangandam. Unsa man okay ra akong naong, akong buhok.
Naratol na ko pagsulti sa kong best friend. Ayaw ka taranta oy kay bisan ako sa porma nimo gwapa gyapon ka. Bisag inaryusan pa nimong ilong og kinagisan nimong buhok, ikaw pagyapon si Ruby nga akong higala. Nakasud na sa parlor ang mga tiguang samtang si Elijah nagukon-ukon pa. Nagpabilin sa gawas o naghangad-hangad pa sa langit. Wa siguro masayod ug unsaon ko pagatubang Papa Joe. The legendary Ruby Rose. Unsa man gyud ay tinaguan nimong anting-anting nga na-magnet man nimo ang akong anak. Hala, adto sa gawas kay di na to mahimutang nga makakita nimo. Matud pa ni Ramon diri nako ug gigawas nako si Elijah ug nagkatagbo ang among mga mata. Unsay drama nimo nga nawa man kanisud? Pangutana ko pa niya. Ingani gyud siguro basta tinuod no. Makulbaan ta. Tubag pa ni Elijah samtang nagpahiyom og niduol nako gigunitan ang duha nako ka mga kamot Papa Joe. Dugay na kay nako ning gipaabot Rose nga magunitan pagbalik imong mga kamot. All the years nakaibaw ko og asa ka, pangitaon pero nagpaabot jud ko sa saktong panahon nga sa imong gingon nako. Nagpaabot ko kanus-an nimo malimpyuhan ang agianan natong duha. Samtang ako naningkamot nga mahimong usa ka hingpit nga lisensyado nga engineer para ma-proud ka nako. Wa na ko mapugni akong kagalingon og migakus ko niya Papa Joe. Mausab ang paggawas sa akong anak og miduol sa muang nahimutangan ni Elijah. Mauna ba ni si Landon? Kadako na di ay. Doon ako regalo nimo. Matud pa ni Elijah og gihatag niya ang dalambula og nalipay pud taon ang bata. Doon na pailain ko regalo. Matud pa niya sa akong anak. Tinuod, unsa man na? Tubag pa ni Landon nga naglukso-luksos kalipay. Doon ay gikot si Elijah siyang bulsa o sa kagamay nga box. O gikulbaan na dayon ko o sisud sa box ngayong gigunitan. Landon, ganang ka mag-ring bearer? Pangutana pa ni Elijah sa akong anak. Unsa man ang ring bearer? Ikaw ang magbit-bit sa ring while mo pasok ka sa simbahan. Unya ni kahuman imong ihatag nako para ako ang isuot ngadto sa tudlo sa imong mama. Tubag pa ni Elijah. So di day na para nako gyud para kang mama day na. Tubag pa yung tao sa kong inosenteng anak Papa Joe. Nagpropose si Elijah nako o gisulti na lang pod ang higayon before sila mamalik sa Leyte. Nakapamayan na silang daan sa kuang mama niya gikatakda dayon among kasal. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Elijah og niya karon na nimuyo sa South. Di na ko mabiyaan ang akong parlor og nisabot sab siya sa akong sitwasyon nga for how many years wa ko motunob sa among lugar. Ug karon nibalik na ko sa amo. Dapat kuno nga duol ko sa akong pamilya. Nagtrabaho siya sa syudad, isip engineer ug magulian siya every weekend. All is well, Papa Joe. All is well that ends well. Ang maayong gamot, muhatag og maayong bunga. Daghang kay salamat Papa Joe sa imong pagbasa sa istorya sa akong kinabuhi, gugma og paglaom. Dinhi na lang kutob, imo magtatampo, Ruby Rose.